Good day everyone, today ang topic natin, bakit may mga taong nawawala ng pera sa GCash? Account mo na ba yung susunod? Well, don't worry. Dahil today ibibigay ko yung mga dahilan kung bakit nangyayari ito para na rin sa awareness ng lahat. And sa dulo, ituturo ko sa inyo kung ano ba yung dapat yung gawin kung sakaling mangyari ito sa inyo. Yung number one dyan, yung phishing scams. Isa sa mga dahilan ay ang phishing scam, kung saan hihikayatin ka na magbigay ng personal na details ng account mo. So kapag may nanghihingi sa inyo, huwag niyong ibibigay. Dahil maaaring magpadala yung scammers ng peking link. Tapos kunwari galing ito sa GCash o kaya sa mga legit source para makuha yung access sa account mo. At pag nakuha na nga nila yung access sa account mo, doon ang mangyayari, ito-transfer na nila yung pera mo sa ibang account. Siyempre, ayaw natin mangyari yon. So, maging mindful po tayo. Huwag po tayo mag-share ng ating mga personal details. Yung pangalawa naman, yung account hacking. Kung hindi sapat yung security ng GCash account mo, for example, yung password mo, birthday mo, napakadaling hulaan yan. Lalo na yung mga kakilala mo, syempre alam nila yung birthday mo. Pag ganito yung ginawa mo, birthday mo yung ginawa mong PIN, mas mataas yung chance na ma-hack yung account mo at makuha yung pera. Kaya iwasan po natin yung paggamit ng mga madaling mahulaan na PIN. Yung number 3, eto, napaka-sensitive kasi SIM card swapping. Sa ganitong uri ng scam, binabago ng mga scammers yung SIM card ng isang tao upang makuha nila yung access sa inyong account. So, paano ba nangyayari to? Kung hindi secure yung SIM card o phone number ng isang tao, maaaring gamitin ito ng mga scammers para ma-access nga yung GCash account at ma-transfer yung pera. Ngayon, paano mangyayari yon kung iisa lang naman yung numero ng SIM card mo? Walang kapareho yan eh. Oo, walang kapareho ang numero ng SIM card natin. Pero may paraan kasi yung mga scammers para makuha yung access dito. So, paano nila ginagawa ngayon? Una, paggamit ng personal information ng biktima. So, for example, alam nila yung name mo, address, birth date, iba pang details. Dahil yan sa phishing or social engineering o mga leaks mula sa ibang sources. Pwede rin kakilala mo, di ba? Ang mangyayari dyan, yung social engineering sa telco provider, yung scammer tatawag sa mobile network provider mo, tulad ng Globe or Smart kung ano man gamit mong SIM card. Now, gamit yung mga personal information mo, magsisinungaling sila at magsasabing sila yung may-ari ng number na yon or yung number mo. Then, sasabihin nila na nais nilang i-activate yung SIM card sa bagong device o palitan ang SIM card dahil may sira. So, pag nangyari yon, napakadelikado na ng account mo. Kapag napaniwala nila yung telco provider mo, papalitan nila yung SIM card ng bagong unit na may parehong number mo. Now, yung scammers, may bagong SIM card mo na. So, magkakaroon siya ng access sa lahat ng SMS-based authentication katulad ng one-time PIN o OTP. Now, pag nagpadala ng OTP dun sa number mo, manonotify sila. Then, yung GCash account mo, ma-open nila. Di ba nakakatakot yon? Dahil nga may access na sila gamit yung bagong SIM card, makakapag-login na sila at matatransfer nila yung pera. Diba? And hindi lang yun yung malware or malicious apps. Ito rin, isa din to sa dahilan kung bakit nawawalan kayo ng pera sa GCash nyo. Kung yung smartphone mo nalagyan ng virus o malware, maaaring makuha ng mga hackers yung mga details ng account at matransfer yung pera ng hindi nalalaman ng user or ng biktima. Kaya naman iwasan natin mag-download ng mga apps. Lalo na yung mga sumisikat ngayon ng mga sugal, delikado po yan kasi meron tayong mga link na napipindot dyan. Diba? Minsan gusto nila punta tayo sa ganitong link. Now, ang tanong, paano ang gagawin mo kung nabiktima ka at nawalan ka ng pera sa GCash account mo? Alright, bago ko ibigay sa iyo mga dapat mong gawin, paki-like and subscribe po muna ang ating channel. Malaking tulong yan para mas maraming makakita ng ating video for awareness na lang din. Anyway, so okay, ito yung mga dapat natin gawin. I-report agad sa GCash. So wag na tayo magdalawang isip, wag na tayo maghanap ng iba pang paraan. Unang dapat natin gawin, mag-report sa GCash. Mag-chat o tumawag tayo sa GCash Customer Support. Yung helpline nila, 2882, yung email, support@gcash.com. Ipaliwanag mo yung sitwasyon mo at magbigay ka ng details or pictures ng unauthorized transactions. So, makikita mo naman yan sa history ng account mo. Kung iniisip mong nabiktima ka nga ng scam, for example, phishing, i-report mo nga yan sa GCash, di ba? At sa mga otoridad tulad ng National Privacy Commission
NPC o Philippine National Police, PNP, Cybercrime Division. So, importante kasi yan. Siyempre, hindi dapat tayo pumapayag na meron ibang tao na nang i-scam tapos yung pera na pinaghirapan natin mapupunta sa kanila, di ba? Kailangan talaga ma-report yan at magawa ng aksyon. Paalala ko lang din sa inyo, gumamit kayo palagi ng stronger security settings at contact telco provider para sa account protection nyo na lang din. Okay, hanggang dito na lang ang video natin for today. Comment ka lang kung meron kang katanungan or suggestion. Stay blessed, everyone.